Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na bagong kasal. Ilang taon din silang nagsama ni Jerry bilang magkasintahan. Nagkakilala sila sa kanilang trabaho na magkalapit lang. Si Lori ay isang call center agent at si Jerry naman ay isang fast food crew na malapit lang sa pinagtrabahuan ni Lori. Taong 2000 nagkakilala silang dalawa. Siyempre sa trabaho ng call center ay pang-graveyard itong si Lori samantalang si Jerry nga ay isang crew hanggang hating gabi. Minsan, napapalast order itong si Lori para sa kanyang midnight snack at syempre si Jerry ang umaasikaso nito. Noong panahon pa na magkasintahan sila, hanggang sa taong 2015, nagpakasal silang dalawa. Umabot sa 15 years ang kanilang pagsasama at nakita ito ni Lori na magaling sa negosyo talaga si Jerry kaya napaisip ng isang restaurant kung saan malapit lang ito sa mga ibang establishment. Taong 2018, may nakilala si Jerry na babae na may-ari ng isang flower shop. Doon siya bumibili ng mga bulaklak tuwing anniversary at special na okasyon nila ni Lori. Si Mona ay isang single mom na may anak na batang babae. Napaka-cute nito. Isang araw nang pumunta nga si Jerry sa flower shop, nakita niya itong anak ni Mona na ang pangalan ay si Mikaela, na malapit na masagasaan ng sasakyan at niligtas ito ni Jerry. Maraming salamat po. Okay ka lang anak? Umiiyak na bata. Dalhin muna natin siya sa malapit na klinik. Hanggang 2 oras nga itong nasa klinik at mag-alas 7 na ng gabi at huli na si Jerry sa dinner date nila ni Lori. First time mo ata na huli sa anniversary date natin, mahal. Saan ka ba galing? Tanong ni Lori sa kanyang asawa. Pasensya na mahal, may mga hindi inaasahan na pangyayari. Naninibago si Lori sa mga kilos ni Jerry. Minsan maaga itong pumapasok sa kanilang resto, alas 5 pa lang, wala na naman siyang ginagawa doon kasi meron naman silang mga empleyado at tagaluto. Pinuntahan ni Lori ang resto kasi hindi sumasagot si Jerry sa tawag. At wala siyang makita na Jerry doon. Tinanong niya ang mga staff nila pero saglit lang daw dumaan si Sir Jerry upang magluto itong breakfast. Pero tinake out daw niya ito at akala ng staff ay para kay Lori yung niluto niya. Sa unahan na establishmento, nakita niya ang sasakyan ng kanyang asawa. Agad-agad niya itong pinuntahan niya ito at laking gulat niya na may kasama itong batang babae at ang saya-saya nila habang kumakain. Napaisip tuloy si Lori kung sino ang bata na babae na yon. Ilang buwan din ito napansin ni Lori kaya natsyempohan niya itong itanong sa bata na nasa labas ng flower shop kung ano ang pangalan nito. Bata, hi! Ang dami niyo namang magagandang bulaklak. Ako pala si Lori. Anong pangalan mo? Tanong ni Lori. Mikaela po ang pangalan ko at yun naman ang mama ko. Si Mona. Bibili ba kayo ng bulaklak? Tanong ni Mikaela. Oo, mamaya. Teka, asan ang papa niyo? Tanong ni Lore. Si papa? Wala dito, sagot na bata na nalulungkot. Habang nag-uusap nga silang dalawa, bigla lang sinabi ng bata, Ayun! Ayun ang papa ko! Paglingon ni Lori, ang tinuro ng bata ay si Jerry. Laking gulat nito sa sinabi ng bata. Jerry? Anong ginagawa mo dito sa shop? Pakaba na tanong ni Lori kay Jerry. Si Jerry na namumutla, bibili ako ng bulaklak para sa resto, sabi niya. Magkakilala po ba kayo ng papa ko? Tanong ng pasaya na bata. Mikaela, punta ka muna sa loob. Baka meron na namang mga sasakyan at hindi ka makita, mabundol ka naman. Sa bahay ni na Lori at Jerry nag-usap ang dalawa. Sinabi ni Jerry na ang may-ari ng flower shop ay si Mona, na may-ari nga ng flower shop ay ang nawawala niyang nobya. Ano? 15 years
Tayong magkasintahan, may tinatago kang nobya. Ano pa ba ang mga tinatago mo, Jerry? Ano? Anak namin si Mikaela, ang sabi ni Jerry. Pagkaumaga, umalis itong si Lori sa bahay nila at pumunta sa isang bayan kung saan di niya inakala na doon din nakatira ang pamilya ni Mona. Ilang taon din nanirahan si Lori sa probensya pero hindi niya ito makita si Mona na dinadalaw ang kanyang mga magulang. Kaya isang araw ay pinuntahan ni Lori ang bahay ni Mona. Magandang umaga po. Si Mona po? Nagtinginan ang dalawang matanda. Sinong Mona? Sabi ng matanda. Yan o, nasa picture frame ng lamesa nyo. Palagi ko yan nakikita sa labas dito sa bahay nyo. At tinitingnan nyo po tuwing maaga. Nakita mo si Mona? Saan? Hindi ko masyado kilala si Mona. Pero siya din ang dahilan kung bakit andito ako sa probinsya. At siya din ang dahilan na hiwalayan naming mag-asawa. Ang asawa mo ba ay si Jerry? Tanong ng isang matanda. Ha? Paano niyo po alam? Tanong ni Lori na biglang kinakabahan. Si Mona ay may kakambal na babae na nagkagusto kay Jerry. Siya ay si Mariel. Si Mona ay wala na at ang anak niya na si Mikaela ay kinuha niya at pumunta siya sa lugar kung saan niya makikita palagi si Jerry. Inangkin niya si Mikaela. Lumaki ito si Mikaela na ang turing kay Mariel ay inangkin niya si Mikaela. Lumaki ito si Mikaela na ang turing kay Mariel ay tunay niya na ina. Bakit pa nagawa ni Mariel yun? Dahil ba sa mahal niya si Jerry? Kasal po kami ni Jerry pero di ko akalain na magagawa niya akong lokohin. At nagkaroon pa sila ng anak na hindi ko kayang maibigay sa kanya, sabi ni Lori sa dalawang matanda. Nagkahiwalay kayo ilang taon na? Tanong ng matanda. Magtatatlong taon na simulan na tumira ako dito, sagot ni Lori. Puntahan mo ang asawa mo. Tingnan mo ang mga kalagayan niya at sabihin mo sa kanya na si Mona ay si Mariel. Kakambal niya kung saan gusto ang kinin ng matagal ni Mariel, sabi ng matanda. Dali-daling pinuntahan ni Lore itong asawa niya pero ang hindi niya alam ay kinasal pala itong si Jerry ng patago. Nalaman lang niya ito sa mga staff ng kanilang resto. Ma'am? Ma'am Lore? Akala ko papatay na kayo, tanong ng isang staff ng kanilang resto. Ano? Ako? Patay? Buhay na buhay ako, ang sabi ni Lori. Nagtinginan ang mga staff nila. Ma'am, matagal-tagal din po kayo nawala at akala namin patay na kayo kasi yun ang sabi ng asawa ni Sir Jerry, sabi ng kanyang staff. Ano? Asawa? Ako lang ang asawa ni Jerry. At sino naman itong sinasabi niyo na asawa? Tanong ni Lori. Ako. Ako lang naman ang asawa, tunay na asawa simula't simula. Ako si Mona at ang buong pangalan ko ay Mona Cruz. At ikaw, wala ka na sa buhay ni Jerry kaya tsupe, alis, ang sabi ni Mona. Mona Cruz? Talaga lang ha? Seryoso ka sa sinasabi mo? Pwede kitang ikulong sa ginagawa mo, banta ni Lori kay Mona. Anong kaguluhan to? Ang tanong ni Jerry at biglang napalingon si Lori at napatulo ang kanyang luha. Sinampal niya si Jerry. Puti yan sa iyo para matauhan ka. At mag-isip-isip ka din minsan no na yang Mona na yan ay si Mona ba? Ito ebidensya Jerry na yang Mona na yan ay si Mariel at niloloko ka lang. Patay na si Mona at yung bata na yan, oo anak niyo yan ni Mona. At hindi anak na impostorang Mona na ito. Ang sabi ni Lori sa kanyang asawa. Umalis si Lori at kinuha niya si Mikaela. Teka lang, saan mo po ako dadalhin? Ang tanong ni Mikaela kay Lori. Sa lugar kung saan makikita mo kung sino ka at ang tunay mong ina. Bumalik nga si Lori kasama si Mikaela at doon nag-uusap si Mikaela at ang kanyang lolo at lola. Pinuntahan ni Mikaela ang puntod ng kanyang ina na si Mona. Habang si Mariel naman ay dali-daling umalis sa pamamahay ni Jerry. Pinuntahan ni Jerry si Mikaela at doon nalaman lahat ni Jerry na ang kanyang hindi inaasahang pagbubuntis kay Mona ay sinisisi niya.
Galit na galit ang matanda kay Jerry at gusto nila itong ipakulong pero iniisip pa rin nila ang apo nila. Humingi ng pasensya si Jerry sa mga kasalanan na tinago niya kay Lori. Nagsimula kasi ang lahat ito nung matanggal sa trabaho si Jerry at umuwi sa probinsya. 2 taon silang LDR or long distance ni Lori. Hindi niya akalain na magkagusto pala siya sa isang babae. Hindi rin niya inakala na mabuntis niya itong si Mona at magsilang ng sanggol na wala siyang alam. Tinanggap naman ni Lori ang patawad ni Jerry at si Michaela na kung saan tanggap na rin niya na hindi talaga niya tunay na ina si Mariel. Kaya sa taong 2020 ay nagsimula ulit sina Jerry at Lori na kasama na nila si Michaela. Isang intimate na kasalan ang naganap sa isang harde na kung saan limitado ang mga tao nito. Naging masaya na naman ang pagsasama ni na Lori at Jerry at binayayaan sila ng isang kambal na sanggol.